Magandang araw mga kapuso, episode 29 na tayo ng Stolen Life araw ng Huwebes. Binabasahan ni Darius ng kwento yung kanyang anak dahil nga malungkot ito dahil nga sa dinamong problema. Ngayon napatanong si Cheska, Dad, hindi naman po sa gusto ko yung kwento. Paborito ko nga po Kaso may question lang po ako tungkol sa binabasa kong kwento sa'yo. Hindi po. Kayo po ni Mami, okay po ba kayo? Nag-away po ba kayo? Sa totoo niyan anak, okay naman kami. Ba't po kayo nandito? Kasi nandito ako para samahan ka. Ngayon, narinig ni Darius na merong umaandar na sasakyan. Bigla agad siyang napasilip sa bintana at nakita niya na biglang umalis ang kanyang asawa sa 10 oras ng hating gabi. Pinabuksan naman ito ng gwardiya. Kaya bigla na lamang siyang bumaba at lumabas para kontakin si Lucy. Samantala, ito namang si Lucy na nasa katauhan nga ni Para, tuluyan na nga niya nakuha yung cellphone ni Tia Belen. At ito namang si Tia Belen kumuha ng walis at pinaghampas sa likuran. Umalis ka na, dahil kung hindi, tatawag talaga ako ng pulis. Auntie Belen, nagmamakaawa ako sa iyo. Alam ko meron pang natitirang kabutihan dyan sa puso mo. Alam ko mabuti kang tao, hindi ka masama, na-impluwensyahan ka lang ni Para. At ito namang si Para, gigil na talagang makita itong si Lucy dahil sabi niya, sa oras lang na malaman kung sinaktan mo ang nanay ko, mananagot ka sa akin Lucy. Tumatawag na yun si Darius. Nakikita niya nagri-ring yung phone niya pero hindi niya sinasagot. Ito namang si Darius, nagagalit na dahil hindi man lang sinasagot ni Lucy yung tawag niya. Umentra na tong gwardiya. Sabi ng gwardiya, sa hindi naman po sa nangingialam ako, sir, nag-away po ba kayo ni Ma'am Lucy? Hindi lang kami nagkaroon ng pagkakaunawaan. Kung ako po sa inyo, sir, sana po magkasundo na ho kayo. Alang-alang na lang po sa anak ninyo. Sa susunod po, sir, hindi ko na po pagbubuksan ng gate si Ma'am Lucy. Alam ko na po. Pasensya na po Well, ito namang si Lucy nagmamakaawa kay Tia Belen. Ante, alam ko po na may kinalaman kayo. Alam ko po na may alam kayo dito kaya nagmamakaawa ako. Kung may konsensya pa natitira sa inyo, ante, tulungan nyo ako maibalik sa buhay ng pamilya ko. Hindi, ikaw ang magbabayad ng mga kasalanan ginawa ng anak ko. Nagsakripisyo na ako para sa anak ko, tinulungan ko siya. Kaya siya ang mapapahamak kung tutulungan ko kayong dalawa. Kaya hindi po pwede yun. May konsensya naman ako. Kaya bibigyan pa kita ng pagkakataon, Lucy. Umalis ka na, iwan mo na ako dito. Iligtas mo ang sarili mo, magtago ka. Bago pa magbagong isipan ko at tumawag talaga ako ng mga pulis. Hindi, ante, alam ko mabuti kang tao. Alam ko may konsensya ka, matutulungan mo ako maibalik ako sa dati. Makukulong ako tapos sa anak mo malaya? Sige na, umalis ka na. Ngayon hindi na rin nakapagpigil tong si Lucy at umalis na nga. Tangay-tanga yung cellphone ni Auntie Belen. Ito namang si Para, dumating na. At kinamusta yung nanay niya. Hindi man lang nag-alala, walang kwentang anak. Sabi niya, nasan si Lucy? Sabi naman ni Auntie Belen, kaalis lang. Pinaalis ko. Nakonsensya ako, naawa ako Naku naman, Nay, para kayong sira. Ano bang nangyayari sa inyo? Ba't kayo nagpadala sa paawa-awa effect nung Lucy na yun? Nabudol kayo? Kasi hindi ko naman matitiis ang sarili ko. Ikaw ang nakikita ko, yung mukha mo ang nakikita ko. Nay, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, dapat masanay na kayo. Etong mukhang to, eto na ang Para ngayon. Ako na si Para ngayon, ako na si Lucy. Dapat ito na yung lagi nyo makikita. Dapat nyo dyan sa kukote ninyo na ako tong anak ninyo. Nagpapaniwala kayo, nagpapadala kayo sa awa ng tao. Basta anak, nakukonsensya ako. Huwag mo na akong sisihin, nangyari na Talagang awang-awa talaga ako sa sitwasyon ni Lucy dahil nakikita ko yung mukha mo. Umalis na tong si Lucy dahil nga sabi ni Auntie Belen, hindi pa raw masyadong nakakalayo, kakaalis lang daw. Ngayon, nagkasalubong na nga sila. Sabi naman ni Para, walang niya ka, dito ka lang pala. Dito lang pala kita matatagpuan. Binabaan niya agad ng sasakyan. Sabi naman ni Lucy, ba't hindi mo tinuloy? Di ba sanay ka naman pumatay? Sabi naman ni Para, walang niya ka talaga. Ikaw talaga ang sisira ng mga plano ko. At nauto mo ang nanay ko, binudol mo siya. Anong sinabi mo? Nagpaawa ka para pakawalan ka niya, para makatakas ka.
Tapos ngayon, nagkakamali ka. Sabi niya, no? Talagang napakawalang niya mo. Sabi niya, talagang nagkasagutan sila dito. Talagang grabe yung bangayan nila dito eh. Saka nag-catfight na naman sila sa pagkakataong ito eh. Sabi naman ni Lucy, kahit anong gawin mo, hindi ka paniniwalaan ni Darius. Hihiwalayan ka rin niya. Dahil makikilala rin niya kung ano ka talaga, na nagkukunwari ka lang, na nagpapanggap ka. Dahil hindi ikaw ang tunay na ako. Talagang pinagtapat niya, no? Kinompronta niya talaga si Farah. At sinampal siya. Tapos sinampal din agad ni Lucy si Farah, hindi siya nagpatalo. Ngayon sa pagkakataon to, sa unang laban nila, natalo si Lucy. Sabi ni Farah, no, may pawigwig ka pang nalalaman, may pa-disguise ka pa na nalalaman, mare-recognize din naman kita. Ngayon, kumuha ng malaking bato itong si Farah at talagang iyahagis sa ulo o sa mukha nito ni Lucy dahil nga natumba siya eh. Sabi niya, no, mamatay ka na. Laking takot ni Lucy. Kala niya katapusan niya na, nagulat siya. Ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataon para tadyakan yung tiyan ni Farah. Kaya napatumba to. Kaya nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Lucy, nasa kalim yung pinsan niya si Farah at pinagmukha niya na matatapos din agad yung kasamaan niya at makakabalik din siya sa normal. Makakabalik din siya sa dati, mababawi rin niya yung kanyang pamilya. Na kahit anong gawing pagpapanggap ni Farah, wa-effect yan kay Darius, malalaman din yan ni Darius, di ba? Na merong kakaiba sa kanya, sa mga kilos, pananalita, at sa gawa, di ba? So wala rin, baliwala rin, hindi rin yung magtatagal. At ngayon, nagkaroon ng pagkakataon si Farah para sikuhin yung tagiliran ng tiyan nito ni Lucy, kaya natumba rin ito agad. Kaya nangyari, nakatakas si Lucy, kinuha niya yung bag niya at dali-dali siyang tumakbo. At sa madaling salita, hindi siya nahuli ni Farah. Tawag ng tawag si Farah, Lucy, bumalik ka dito. Yun. Ngayon, sa pagkakataong ito, dahil nga sa pagka-bad trip ni Farah, binalikan niya yung nanay niya. Kasalanan niyo to, nay, na dahil sa inyo kaya tuloy nakawala yung Lucy. Dapat nakuha na siya ng mga pulis ngayon, dapat nakakulong na siya ngayon. Anak, masisisi mo ba naman ako? Ako ang nagluwal sa'yo. Yung katawan na yon, yun ang nakikita ko, yung pagmumukha mo mula pagkabata hanggang sa lumaki ka. Ikaw ang lagi kong kasama. Kaya, huwag mo na akong sisihin. Nakukonsensya ako, naawa ko eh. Nadadala ako ng awa dahil pakiramdam ko ikaw pa rin yung anak ko kahit nagkapalit na kayo ng katauhan. Sabi naman ni Farah, Nay, kailangan masanay ka na. Napakadrama mo eh. Kaya ka nagpaputo eh. Baka naman meron kang sinabi tungkol kay Lucy. Ay wala akong binabanggit sa kanya na kung ano. Di kung sinabi ko na, di binuko na kita. Di buko na tayo. Tandaan mo, Nay, tayong dalawa, sabay-sabay nating ibabaon sa ating mga hukay yung sikretong yan. Hindi po pwedeng malaman ni Lucy yung tungkol sa astral projection na inaral ko yon. Kaya kailangan ililihim natin yan, okay? Tayo lang naman ang magtutulungan. Ngayon, ito namang si Lucy, nagtatago sa may gubat. Naglatag na lamang siya ng karton para doon na lamang siya magpalipas ng gabi. Naaalala niya yung mga sinambit sa kanya ni Tia Belen na siya daw ang magbabayad sa mga kasalanan ginawa ng kanyang anak. Ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataon para tawagan si Darius dahil nga gamit niya yung cellphone ni Auntie Belen. At sumagot naman si Darius, Hello, sino to? Farah, ikaw yan. Alam ko ikaw yan. Oo, Darius, ako to. Pero hayaan mo na muna akong magsalita. Ako to ang asawa mo, si Lucy. Wala na akong panahon sa mga kabaliwan mo, Farah. Mahuhuli ka rin ng mga pulis. Eto, Darius, pakinggan mo muna ako. Yung kasama mong babae dyan, ayan, nakabalik na si Lucy. Hindi ka ba nagtataka sa mga kilos niya sa tuwing niyayakap ka niya o masging sa hinahalikan ka niya? Hindi ka ba nagtataka na merong pagbabago sa kanya, na merong nabago sa kanya sa kilos at galaw niya? Ngayon, inagaw ni Lucy yung cellphone, aka Farah. Ano mga sinabi sa ni Farah, ha? Sagutin mo ko, Darius. Sagutin mo yung mga tanong ko. Sabi naman ni Darius, hindi mo sa akin sinasabi kung saan ka nang galing. This oras ng gabi aalis ka. Nang hindi ko alam, di ka nagpapaalam, sabi ni Lucy. Nagpunta ako kay Auntie Belen. Nagpunta kay Auntie Belen? Sa anong dahilan? Alam mo naman, delikado pa ngayon ang sitwasyon. Lumalabas ka, sabi ni Lucy.
humingi ng tulong sa akin si Auntie Belen. Alam mo, hindi ko na talaga makokontrol yung isip ng pinsan ko. Baliw na talaga siya. Gusto niya saktan si Auntie Belen, sarili niyang ina. Kaya, sagutin mo na ako. Ano ba yung mga sinabi sa'yo ni Farah? Kailangan kong malaman, sabi ni Darius. Wala nang dahilan para sabihin ko pa sa'yo mga sinabi sa akin ni Farah. Dahil baliw na talaga siya. Sige na, ating gabi na, magpalipas tayo ng gabi, kailangan natin magpahinga, sabi ni Darius. So sa pagkakataong ito, nanalo ang ating kontrabida dahil kumbaga nakahinga siya ng maluwag dahil nalaman niya na walang amor itong si Darius sa mga pinagsasabi ni Farah, aka Lucy. Samantala habang tulog itong si Farah, minamatyagan siya ni Darius, kinikilala siya ni Darius. Nakikita nga ni Darius na parang tama nga ang mga sinabi ni Farah na yung babaeng kasama niya sa bahay ay hindi yung totoong Lucy, diba? Kasi pinagmamasdan niyo yung mukha ng asawa niya yung misis niyo habang tulog, na may kakaiba talaga sa pananamit nito, sa kilos, maging sa pag-aayos ng sarili, diba? So nung kinabukasan, nagising na nga tong si Lucy, naka-receive siya agad ng text messages. Sabi ni Darius, magkita raw sila ngayong araw na to, lunchtime. So nabuhay ng loob si Lucy kasi ito na nga yung pagkakataon para masabi niya magkausap sila mag-asawa ng sila lamang dalawa. So ito yung pakatutukan natin bukas mga kapuso, ang muling pagkikita ni na Lucy sa ni Darius, ngunit sa katauhan ni Farah. So meron pa ring agam-agam si Darius, hindi pa rin talaga siya makapaniwala kasi nga ang nasa mindset niya, nababaliw na talaga tong si Farah. Napaka-imposible nga namang isipin na nagkapalit sila ng katauhan, diba? Oo, madali lang gumawa ng kwento, madali lang mag-imbento si Farah, pero sa tingin ko parang hindi pa rin dito maniniwala si Darius. At ito yung suot kasi ni Farah nung nakulong siya, aka Lucy, diba? So ito na yata yung time para makulong nga itong si Lucy sa katauhan nga ni Farah. So ito yung pakatutukan natin bukas mga kapuso, kung tuluyan na ba talaga siyang paniniwalaan ni Darius or tama yung theory ko na hindi pa rin ito maniniwala sa pagkakataong ito. Kaya wag natin palalagpasin ang episode 30 ng Stolen Life araw ng Biyernes, December 22, 2023. At kung bago ka pa lamang sa aking channel kapuso, kung maaari makahingi ako sa iyo ng munting subscribe at i-hit mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa programang ito and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat mga kapuso and God bless us all.